Pumunta tayo sa the Netherlands, yung 16 million bumoto kay Duterte, i-jailbreak natin si Duterte. Malapit na ilabas ang ang presidente. So, isipin nyo, vice presidente, ganyan ang kilos. Legal ang marijuana sa the Netherlands. In fact, kung pupunta ka doon, makikita mo ito, nasa anywhere in the street, kasama binebenta yung marijuana sa mga vaping store. Kasama sa mga vaping store, iba't ibang flavor ng vape na may marijuana. Kasama ito sa mga sex toy. Kasama rin ito sa mga night, yung mga babae na sumasayaw or nakaupo sa naka-display sa mga glass front ng mga kwan dyan, na mga nightclub dyan, sa gabi, ganun. So, ito lang ang explanation ko sa nakita ko bagong panawagan ni Sara Duterte. In fact, kung hindi ito may video at nakita ko na kinakalat ito ng mga DDS vloggers, mahirap paniwalaan na sinabi niya talaga ito. Kasi meron ito consequence sa kaso ng tatay niya, si former President Rodrigo Roa Duterte. Lalo na sa hinihingi nitong interim release. Lalo na ngayon ay ini-intensify na nila yung effort nila na mabigyan si Duterte ng interim release bago masimulan yung pre-trial hearing sa September 23, which is just less than a month away. So hinahabol na talaga nila ito. In fact, sinabi ni defense lawyer Nicholas Kaufman, meron na silang bansa na nabili. Meron na silang bansa na nakonbinsi, hindi nabili, nakonbinsi na kupkupin si Duterte. At siguro, member ito ng ICC. Baka sa Asia, o kaya sa Africa, o kaya ibang bansa sa Europa. So meron na daw. Kumbaga, pwede na, pero hindi pwede ibalik dito sa Pilipinas kasi nga hindi na tayo member ng ICC. Isa yan sa mga karma na tumama kay Duterte nung inalis niya tayo sa ICC. So may epekto itong sinasabi ni Sara ngayon. So panoorin nyo, mahirap paniwalaan na sinabi niya ito kung hindi dahil ang mga DDS vloggers ay kinakalat ito kasi malapit na daw lumabas sa kulungan si Duterte. Malapit na. Duterte will be going out of the ICC jail. At ito ang dahilan. Lalabas na yan sa PRG. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRG, 16 million. 16 million na yan, bumoto tayo doon sa ICC detention center. Pupunta nga kayo sa iba't ibang parte ng mundo. I'm asking you a favor. Humanap nga kayo ng may vice-presidente na ganito ang kilos. Hindi lang yung sinasabi niya na pumunta tayo sa ICC, pumunta tayo sa the Netherlands, yung 16 million bumoto kay Duterte, i-jailbreak natin si Duterte. Malapit na ilabas ang presidente. So, isipin nyo, vice-presidente, ganyan ang kilos. Unbelievable. At syempre, siya mismo nag-post niyan. Unbelievable, So, ang tanong ko lang, kayo mga DDS, mag-apply na kayo. Syempre, provided libre ang ticket, di ba? At sila na rin bahala mag-apply ng visa nyo. Sugurin nyo, lahat kayo 16 million. Kung pwede pa isama nyo mga pusa at aso nyo, isama nyo pa. Sugurin nyo ang ICC. I dare you. I dare you. Magkuhan na kayo. Lahat ng mga bahay ni Duterte, lahat ng puntahan nyo na yung City Hall ng Davao. Kayo mga taga Davao na bumoto sa mga Duterte, kay Pulong at Baste, lumusog na kayo. Mag-apply na kayo. Siguro, bigyan naman kayo siguro ng travel visa Kahit travel visa lang. Libre na pamasahe. Magkano pamasahe dyan?
back and forth siguro sabihin natin mga 200 to 250,000. Hotel, libre. Pati sila nang bahala sa visa nyo. Sugurin yung ICC. Imagine. Ayaw mo pa yan? Libre. At siguro baka maubos ang populasyon ng Pilipinas. Wala nang titira dito kung talagang tutulungan nila yung mga Pilipino na lumusob sa The Netherlands, sa The Hague. Baka maubos yung kalahati ng populasyon. Hindi na babalik. Libre pamasahe. Libre visa processing. Kung yung walang passport, kunin nila ng passport. Ha? Yung mga taga Davao o taga Mindanao, ilipat muna nila dito sa Manila o kaya sa Cebu, transit point. And then yun na, diretso niya sa The Hague. Ha? At dadaan pa muna kayo ng Japan, stopover, and then diretso na sa The Netherlands. Ha? Sarap naman ng buhay. 16 million DDS. Hindi, sabi ni Almer's vlog, 32 million kay Sara. 32 million SD card kay Sara. Pero 16 million SD card kay Duterte yun. Yung bumoto kay Duterte for president in 2016. So kahit sabihin na natin doon sa 16 pa lang, wag na natin galawin yung 32 million. Doon sa 16 pa lang. Malaking bagay na yun. Lulusubin ng mga Pilipino. First time mangyari yan. Biro mo, a force of 16 million. Kahit World War II, hindi nagpadala ng Allied Forces ng ganyan kalaki na puwersa. Ha? Sa hindi ganyan kalaki numero ng Amerikano ang lumusob sa European Theater of War or the Pacific Theater of War nung lumaban sila sa mga Hapon. Ha? First time yan in history, 16 million. 16 million, ha? Na lulusob. Ha? So, syempre, kung andyan ka sa The Netherlands, ano pa bang gagawin mo kundi i-take advantage mo na yung legal na marijuana. Kaya no wonder ito nang sinasabi mo. Kasi legal nga marijuana eh. Lalabas na yan sa PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. 16 million na yan para tayo doon sa ICC Detention Center. No? Lalabas na yan sa PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. 16 million na yan para tayo doon sa ICC Detention Center. No? Grabe. Lalabas